Shout out sa lahat. Hello, magandang gabi sa inyong lahat mga kalingap. Andito kami ngayon sa Gumaka Landing Pad. At dumaan kami pero medyo gabi na mga kalingap. Kasi ang dami naming dinaanan. Dumaan pa kami sa Lucena, doon sa anak ko. Kaya ngayon nandito kami sa Gumaka Landing Pad. Ayan. Nagkape muna kami mga kalingap. Kape muna. Yan, muntik lang na tumba si Kalingap Yoli ay kasi nagkakape. Yan si Pastor. Napadaan kami dito at nagkakape. Kayo po'y nakadaan dito sa Landing Pad ng Gumaka. Nagkakape at sobrang layo ng biyahe namin. Ito naman ay si Kuya Brooks at saka si Kalingap nagkakape din. Marami tubig doon, pampaligo. Ito naman si Mighty Amy at namamaypay, si Angie Pangan at saka si Kuya Bar. Nagpapahinga lang mga kalingap kasi medyo malayo yung biyahe namin. Maghapon kung saan kami dumadaan, paikot-ikot kami. Mamayang gabi pa kami makarating doon kay Kuya Brooks. Gabi na ngayon ay. Mga siguro alas 12. Ito yung bahay na kanilang landing pad. Ang tao dito ay si Ambassador J. Morillo at si Deputy Lydia. Kalingap Lydia. Ito medyo malaki yung kanilang bahay. 2 kwarto, may CR din doon. Ayan, may CR. Ayan, mga kalingap. Maluwag din. Tapos may isang CR dito, 1 kwarto at may terrace din dito. Yan, sa sabing kalsada lang sila. Kaya maingay dahil madaming sasakyan, dumadaan. Yan ang service, yung van na ginagamit namin. Kay Kalingap Rab o yan, hiniram ni Kuya Bal. Kasi medyo marami kami, 8 plus si GP, siyam, at yung mga daladalang mga maleta. Kaya medyo madami kaming dala. Pero okay lang naman yung sa loob. Medyo maluwag naman din kasi 3 kami sa likod, di Kalingap Awi. At saka si Kalingap Ga sa likod kami. Tapos doon sa gitna si Mighty Amy, si Kalingap Yoli, tapos si Angie Pangan, then si Kuya Brooks, tapos ang driver si GP at saka si Kuya Bal sa harapan. Kaya okay lang kahit na medyo malayo, medyo matagal yung biyahe. Basta pag napapagod, pahinga. Kaya nagkakape muna kami dito sa landing pad sa Gumaka. At mamaya, tuloy na din ang biyahe namin. Ay, may puno din ng mangga dito mga kalingap. Ayan. May kalamansi din dyan. Marami ding bunga. Nakikita ko kanina nung dumaan ako. Malinis ang bahay. Sabi niya, ayaw mo sumama, punta ka sa Philippines, makita ka magpapatid. Tapos, pwede ka ba? Ito yung kanilang kusina at yung CR. Care pambalak ko, January pa. Tapos sabi, inisip siguro niya, sige, doon na nag-upisa. Pero maraming mga legit problems sa context. Habang pinag-aantay kami tungkol sa aming ticket, Philippine Airlines, iba't airline. So, financial niya, financial ko, nag-book kami ng kwartal. So, finally, dumating yung araw na andito ko. Sama-sama. Kahit wala ng boses, saka mainit. Talaga yung init talaga bigla kasi nung umalis kami ng bahay, 10 degrees. Talagang malamig talaga.
Tapos ugating na dito sa ang black, ano mo na ito, manghihina ka sa talagang energy mo sinasap talaga. On the go, never stop. Mula sa Malalag, sa pagdating namin hanggang Davao City, Malalag, Antac. Sa Malalag everyday. Wake up, Tapos may activity pa po. may activity kami, maraming bisita araw-araw, doon sa bahay. Labas kami everyday and then back to Davao City. Wala, hindi kami minto. So, sabi matanda na raw kami. Tingnan natin kung kaya nilang ginawa namin. Ilang taon na po ba si Ma'am I'm 72. Oh, wow! I'm 72. Nagkakaroon dito. Si Kalinga Pauwi. Mukha po siya ng tatay namin, mga Kalinga. Ganyan ang mukha ng tatay namin. Puro labas. Pero masaya na nagkita-kita kami for the first time. Kasi nung umalis ako sa Malalag, si Salvar, si Vance, ano lang siya, 1 year old lang. 1 year old lang yan siya. 1 year old lang po? Siya ang bunso na umalis ako. Tapos nung bumalik ako sa amin, 10 years, after 10 years, wala na sila, nagkarat-karat na kami lahat. So, ibig sabihin na nandun na yung mother ko, si Angga, si Gal, sila na yata dalawa. Yung iba, kung saan na nagpupunta. So, hindi talaga kami nag-meet. Tapos, pag umuwi si Anya pa ha, iba-iba rin, sila lang din. At saka hindi naman nila ako basta-basta makauwi. Dahil nandun din yung mga bata, mga anak ko. At saka minsan naman, nag-aaral din ako doon. So hindi rin ako basta-basta makauwi dito. Habang ako so maraming commitments. So, ngayon lang talaga. No? Kaya maraming, it's a big deal ha? Na nakita-kita kayo. Parang mabatang putik pa rin. Pero pa din. Maganda. Kumbaga ay sa mga magkakapatid, nagkamalayo kayo sa isa't isa, ang lugar. Pero nagkaroon ng time talaga. Ito yung time na kayo pinagkasama. Oo, yun. So, kung nanonood Kape, Kalinga Pauwi. Wala ng tubig. Ini-expect yun eh. Nakakalayo na kami eh. Si Kalingap Jonas sa Ilocos, sa layo na ha. Sa diet sila. Mabuti nilang kamo. Tatlo na sila sa diet. Medyo, hindi masyadong complicated. Pero ako nga, nagmalayag na rin. Kay Melbourne, si Anjiparan sa Sydney. So, hindi nyo malayo yun sa particular plano. So, si Kalingap Macau na lang, dahil may pasok din siya, hindi siya makalis. Kung nakita kami doon sa Malalag. Saka si Kalingap, si Yoli, Surigao. So, pinapunta pa namin ng Malalag, tapos sinama namin sa Davao City, at dito. So, hindi biro namin yung nangyari at ang ginawa at ito sa money. Pero money is just money. You can earn money. Diba? Pera lang yan nakikita. Yung pagsasama niyo po ang hindi mababayaran. Oo. Kasi balay mo, mamaya pag-uwi. Nagkakaedad ka. Saka hindi mo naman masasabi na edad ka na. Kasi meron namang nagkakasakit na mamatay na 20s, 30s, 40s, diba? So, hindi natin pwede sabihin na dahil may edad ka na mamatay. Ngayon, hindi diba? I hope na mabubuhay pa kami ng mga part 10 years, diba? Ano pa ho yan? Hanggang 100. Basta lang you're sane, hindi ka nagkakaroon ng dementia, wala Alzheimer's, kaya palagi yung brain ko lagi talagang ginagamit. Parang hindi ka makalimutan. Pero kung pag may question ko po ay, ano ang pakiramdam ng isang ate may PAB na muli niyong nakasama ang inyong mga Mahirap yung paliwanag. Ang pagod, hindi mo iba i-describe. Talagang sobra-sobra na. Kasi hindi naman kami magaling tulog
Sunday. Nagigising. Ito. Yan. Tapos cartoon, nagkukwentuhan. O kaya, Sobrang isang isa't isa. Tapos, magigising ako. Di ka na rin matulog, kwentuhan na lang ganun, no? And then, you don't go to bed till about 10 o'clock, 11, 12 o'clock, midnight, every day. Di ba? O, ganun. So, ibig sabihin, ang pagod hindi ko akalain na makakaya ko, di ba? Kahit naman, kahit naman yung mga young people, yan ang downside ng traveling. Talagang, kung wala kang energy, lalo na yung mga dinisan na mag-travel, hindi mo talaga makakaya yan. Kasi kung tabok ka, minsan, mahirap talaga paliwanag yung pagod. Diyos ko. Talaga. Pero Sulit po kasi sulit, nagkasama-sama. oo. So sige pa rin, nakatayo pa rin kami. Di habang nagbabiyahe po, talagang kwentuhan. Non-stop, kaya tingnan mo yung boses ko. On and off. On and off lang kami. Maganda rin pala yung maraming magkakapatid. Oo, yung nga sabi niyo yung isang nag-comment, sabi niya, kasi 3 lang yata sila. Masarap parang maraming magkapatid. Sarap marami akong kapatid. Ma'am, ito ma'am. Madaling marami namang magkakapatid na minsan yung mga nagkakahiwalay na talaga kasi once na umalis sila ng kanilang bayan, hindi na sila lumilingon. Wala na talaga yung kung magasaan nasa tao din yun kasi baka hindi sila family oriented o kasi nung umalis ako sa amin 15 years old na ako galit ako nung umalis kasi ayokong umalis yung mother ko nakita ko na sa tiyahin ko so ayoko talaga umalis dahil siyempre din yung mga kaibigan ko kasi nung dumating ko sa Maynila wala ka talagang stranger lahat, diba? Talagang wala kang support system. Kahit mayroon kang mga kamag-anak, iba talaga, naiilang ka, hindi mo sila kilala, at saka in the old intention, Luzon, Mindanao, Visayas, minsan meron yung discrimination, diba? Usually, nung una yun minsan yung mga Visaya o Visaya pag so ang tawag sa akin nang dumating ako sa Maynila sa Taguig ay Miss Davao. Insinuating na Miss Davao, you're just lower level. So hindi ko dinidid yun. Basta ang kabutihan noon, bago ang grades ko. Kasi nung sumalalag ako, masyadong nakpratsera. Walang motivation, wala talaga ambisyon. Talagang, ka lang, yung barkada lang, sa enjoy ka sa buhay ko, yung best friend ko. Pagdating ko ng Maynila, na-realize ko na, wow, nakakaya naman pag tinawag ako ng teacher, di ako marunong naman. So, nagkaroon ng inspiration na, motivation na, kailangan mag-aral ako. Doon ko nalaman na may mga kusitak. So yun ang umpisa. So maganda rin yung ang result pag-alis ko doon sa mga sagot ko. Kumbaga talagang sulit yung inyong yung pagpunta rin ito. Magsama-sama. Kasi pwede naman kayong mag-usap-usap sa tama. Mas maganda yung personal. Di ba talaga yung personal? Mayayakap yung isa't isa. Masasakal mo ang isa't isa. Pero ako naman, Diyos, happy ako na bilang isang nakakatandang kapatid na marunong silang dumiskarte, Hindi, ang concentration namin ay, ibig sabihin, kami dalawa lang ni Bing sa Australia na may tawag dyan, may kakayahan na bulong kahit ayaw ng asawa ko. Siyempre, mga Western, wala sa kanila yun, pero kahit na ayaw niya, umayag na rin siya. Sa iyo na. Kaya, hindi naman, tuloy din naman ang palanumpan. So, yan, buhay lang. Travel, mahirap. Yan ako yung pagsasama ninyo ngayon. Kilala ako dyan. Oo, mahirap talaga. Hindi naman lahat siniswerte na nagkaroon ng kakayahan. Yung iba kasi, siyempre,
simbahan, bakayad pa din, no? Kasi may mga anak, may mga apo. O, kung walang kalingap, ito tama yan. Walang kalingap. Walang kalingap. Wala si David dito. Oo, tama, totoo yan. Hindi siya makapunta dito kasi wala dahil sa kalingap. Tama yan. Dahil sa kalingap. Hindi may bahay na. Oh, tama talaga. 100%. 100%. Kasi kung walang kalingap, kung noon umuwi kami ng Malalag, sila lang dito, ang iba sa Ilocos, ang iba sa Surigao, hindi naman yan possible na magsama-sama saan ka na magkikita. Masyadong mahal naman kung lahat mga masahihan ko na yung taga Surigao punta ng Manila, yung island to Manila, o tapos sa Bago punta ng Manila. So, masyadong complicated yun. Ngayon, medyo madali ng konti, kahit na malayo masyadong punta ng dahil, dahil at least andyan na sila. Diba? Yan. Baka saan hindi ako nilagay sa kasamahan. Totoo talaga. Minsan yung trials. Alis na kami, gabi na mga kalinga. Bye-bye, God bless. Ito na oh. Tapos na mag-live si Kuya Bal. Kaya paalis na kami.